Bible school this morning. Bible school ni. Bible school ni. The best ang Bible school niya. Praise the Lord. Everyone say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. What a beautiful song. Praise God. Yes, Yeah, amen. I am a living proof of mercy of God can do. Praise the Lord. Kita mga buhi kita, mga pruhiba. Yeah. Praise God. Kung unsa ang grasya sa Ginoo, unsa mabuhat ang grasya sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. We are here this morning because of the mercy of God. Yes. It's all because of the mercy of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Again, everyone say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So I'm so glad that I am back in the house of God. I'm so glad that I'm once again standing here in front of you. Praise the Lord. Na teach. Praise God. And I believe and I pray, praise the Lord, that God will help me. Praise the Lord, na madala ko ni isang tarong nga akong mensahe karon. Praise God. Asan nga itong remote ani. So, we have visitor, na-acknowledge na mga presence, please sa bisita, na Sister Cherry Ann from Naga. Praise the Lord. Mga isa siguro ang gamitan sa Ginoo para maka-expand ta sa Naga. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So, my topic this morning is about obedience. Praise the Lord. Obedience. Pagsunod. Or pag mas nulundon, praise the Lord. Praise God sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. Obedience, praise the Lord, in dictionary, yung meaning is behavior that is respectful and mindful of rules and law. So, batasan daw siya, pamatasan, nga naga-respect sa, and ginabutang yun sa huna-huna, ang mga rules, mga kasubuan, and ang mga instructions. When we say obedience, naga-follow kita kung unsa ang mga rules and law nga ginahatag sa ato. Amen. Yes. Obedience came from the Greek word, it's a Latin word, oboidere. Oboidere. Gina-correction natin sa ating teacher yan. Mag-amping na din kailangan. Mag-amping-amping, ang grammar na diba? So, oboidere means listen to or pay attention to. Ginapaminawa na to, ginatagaan na to sa attention. Obedience in Latin means nga, gapaminaw kita. Okay? We are giving attention, paying attention, kung unsa ang ginasulti sa atua, kung unsa ang ginahatag sa atua. Biblically, it means hearing the word of God and acting on it. And biblical meaning, when we say obedience, biblically, ginapaminawa na to ang pulong sa Ginoo, wala na tagapaminaw, kundi gina-action na to, ginalihom na to, ginabuhat na to. So the word of God, hindi lamang na dapat na to paminawan lang. Dapat ang tanan na ginapaminaw, tanan na madunggan na to, ginabuhat na to. Amen. Amen? Yes. Word of God should not remain only in our ears. It should also seen in our actions. Dapat makita po siya sa atong nga actions. It implies aligning our will to the will of God, to God's will. Dapat ang atong will, ang atong katubuton, nag-align siya sa will sa Ginoo. Amen. Wala siya disagree. Wala siya nag-kontra sa will sa Ginoo. Doing what God has asked us to do. So, when we say obedience, kita mga kanaka sa Ginoo, nagasunod kita kung unsa ang ginaingon sa Ginoo sa atua. Kung unsa ang ginasulti sa Ginoo sa atua. Wala ta naga-disagree, wala ta naga-palagyo, wala ta naga-kontra. Amen. Amen. So, makita ang isa kanaka sa Ginoo if she is obedient or he is obedient kung ginasunod nato kung anong unsa ginasulti sa Ginoo. Sa pulo sa Ginoo. Oh, yes. It is when we completely surrender to His authority. Yes. Amen. It means tibuok, ginasurrender ta ang tanan sa otoridad sa Ginoo. And based on our decisions, in our decision making, wala talaga pagusto lang. When we decide, or when we make decisions, kinahanglan naka-align siya sa otoridad sa Ginoo. And our actions to His word. Dapat ang atong mga actions align sa pulo sa Ginoo. And essential obedience is essential part of our Christian faith.
Praise the Lord. Dili ta pwede tawgon niya Christians kung kanang di ta mo sinulundon. Kung mga rebellious kita or kung mga naga-rebelde kita sa pulo sa Ginoo. When we say obedience is the kabaliktaran sa rebellious. If you are not obedient, it means you are rebellious. Amen. Praise. Obedience is defined as dutiful or submissive compliance to the command of one and authority. Nagasubmit ka sa command sa one and in authority. So dutiful is our obligation to obey God. It is our obligation na kinahanglan nagasunod kita sa Diyos. Just as Jesus fulfilled His duty by dying on the cross for our sins. Jesus Christ is the best example, praise God, of obedience. Praise the Lord. Even Jesus Christ, He obeyed, praise God, nga even the death, He became obedient unto death, even the death of the cross. In the book of Philippians, chapter 2, verse 8. So, if magaingon ta nga nagatuo kita kay Jesus, ginaigugmata si Jesus, dapat sundon ta kung unsang gibuhat ni Jesus. We must obey what Jesus did. Jesus Christ, hallelujah, is the best example of obedience. Amen. Yes. Hallelujah. So, he himself was obedient unto death. Bisan sa kamatayon, nag-obey si Jesus. Bisan, di ba, grabe, before siya ginansa sa cross, grabe iyang hampo, na unta kung pwede pa lang. Nga di madayon, but it is kinahanglan yun nga buhaton. Submissive, it indicates that we yield our will to God's will. So, minahatag ang ato nga, kinalalign ang ato na will sa Ginoo. Commands. It is our obligation to obey God, okay? As Jesus fulfilled His will by dying on the cross for our sins. And John chapter 14, verse 15, nagaingon siya, if you love me, keep my commandments. Kung ginahigugma ninyo si Jesus, kung mag-ingon ka na, Lord, I love you, Jesus, pero wala ta nag-obey sa iyang command, praise the Lord, we are not loving God. Okay? Dili tagawa, tabi ginahigugma ang Ginoo. Why? In the first place, dili na to kaya sundo ng iyang commandment. Kaya sa Bible, if you love me, keep my commandments. Amen. It means, praise the Lord, if we obey God, hallelujah, because ginahigugma ang Ginoo. Right? Amen? Kung ga-obey ka sa Ginoo, baog pasabot, ginahigugma ang Ginoo. Pero, praise God, hallelujah, kung ikaw, hallelujah, lisod para nimo nga sundon ang pulong sa Ginoo, it means in your heart, wala ang ginahigugma ang Ginoo. Our obedience is part of our assurance. Our obedience is actually part of our assurance that we truly love God. Yes, that's right. Isa sa mga assurance nato nga mag-ingon ta hindi nga tao ginahigugma ni si Jesus. Is makita nato nga nag-obey siya sa pulo sa life. So I will not believe, praise God, na mag-ingon ta nga ginagugma na si Jesus, pinangga ginato si Jesus, so in the first place hindi makita sa imo ang obedience. Amen. Yes. Praise the Lord. The Lord. 1 John chapter 2 verse 3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandment. Bot pasabot kung nagasunod kita sa sunod pagtudlo ni Jesus, nagasunod kita sa commandment sa Ginoo, dira na siya makita at kilala mo kitang Diyos. That's right. Kilala gid mo ang Diyos, kilala gid mo si Jesus. Why? Because makita sa imuha nga nagalakaw ka, nga insakto, kag nagasunod ka, nga insakto sa mga commandments sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. If we love God, we should obey God. Yes, We should Lord. obey Him. Yes. Praise the Lord. Obedience to God's command will make us the light and the salt and dark and tasteless world. Church is the light and the salt of this world. Amen. Ang church, hallelujah, ang mga tumuloo, ang mga Kristiyano, kita ang mga suga, kita ang mga asin, sining kalibutana. If we are not obedient, praise God, sa pulong sa Ginoo, how can we be the light and the salt of this world? Amen. Kung dili kita masigulundo sa pulong sa Ginoo, paano kita maging suga? Paano kita maghatag kahayag sa kalibutan? Paano kita maghatag sabor, praise God, sa kalibutan? We are, praise God, the hope of the world. The church is the hope of the world. Matthew 5:13-16, you are the salt of the world, of the earth.
Naisabor ang imong kutan, naisabor ang imong niluto. Kung wala man naisabor, kung sa pulo sa kasin. It is thenceforth good for nothing. Wala na sa gyapong pulos. Okay? But to be cast out, ilabay na lang siya. And to be trodden under the foot of men. Tatapak-tapakan na lang siya sa mga tigil sa mga tao. We are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Ang syudad ko nung naa sa taas nga lugar, okay? Sa mataas nga place, hindi siya pwede matago. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, it giveth light unto all that are in the house. Kung magpasiga ka sa kandila, wala siya nimo ginatapunan. Okay? Kung sa pulos ng kandila, kapasigawan nimo, pabutangan nimo kalayo, tapunan na naman nimo. Okay? Hindi siya giyapon makahatag sa kahayag sa isa ka doong, sa usa ka balay. But let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Dapat ang atong kahayag, hallelujah, makita, praise God, sa kalibutan. Praise the Lord, makita nila ang atong nga maayong mga buhat. Praise the Lord. And glorify your Father which is in heaven. Para daygon, praise God, nila ang inyong amahan nga ito sa langit. Your good works, praise the Lord, hallelujah, is the key para ang mga katawa sa kalibutan kung dahipon sa Ginoo. Amen? Our good works. 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 3, Ye are our epistles written in our hearts. Kay kamo ang mga sulat na nasulat sa among tagipusoon, known and read of all men. Nakilala ka mo, o ginabasa ka mo, o pabasa ka mo sa tanan. Mo nang ingon ko gani, ang mga Kristiyano, dito all the time kinanglan gyud mag-preach gyud. Kaya ingon to, Ginoo maayo, Ginoo mo ni mao nang ginobalaan, praise God. Hallelujah, dapat makita sa tuwa. Mag-ingon ta ang Ginoo balaan, dapat ikaw nga nagahawali nga pag ang Ginoo balaan, balaan pud ka. Amen. We cannot preach for the holiness in the first place. It cannot be seen in you. Praise the Lord. Kaya nga naman, imo sa Bible, kamo mismo ang among sulat na sulat sa among kasikasong aron maila o mabasa sa tanan. For as much, verse 3, as ye are manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink. Wala kita sulat sa mga tinta. O diha sa mga papan na bato, kung dili diha sa kasing-kasing sa mga tao, pinaagis Espiritu sa Diyos. Is the Lord. One of the reasons na maka-convert kita, makadala kita kalag sa tubangan sa Ginoo is because sa atong itong pangabuhi. Okay? The way kita mga buhi, sa kalibutan na. Is the Lord. People are watching us. People are reading us. People, praise God, hallelujah, is watching every step and every move and every way we talk and every way we dress. Praise God, they are watching us. Praise the Lord. We are the living Word of God. Nagalakaw kita nga mga pulong sa dalan. Praise the Lord. Balik ka sa atong Obedience is better than sacrifice. Amen. Ang pagsunod, ang pagkamatinumanon, mas labaw pa siya sa mga sakripisyo nga ginapangbuhat nato. That's right. Okay? Obedience, praise God, is better than sacrifice. God values your obedience and faithfulness. So is the man more than ritualistic sacrifices or religious ritual performed without a sincere heart. So, kung saan mo nga every Sunday naka sa church, naka sa prayer meeting, naka sa Bible study, praise God, but you are not obedient sa pulong sa Ginoo. Kapag gari mo sa simbahan, every Sunday, prayer meeting, Bible study, ritual na lang siya. Para lang naa ka sa church, para lang present ka, para lang natin na makita ka that you are in church. But deep inside, you are not obedient to God. Hallelujah. That is happening in the church right now. Yes. Feeling na ito, basta Sunday, ako sa church, complete ako. I am already complete, satisfied. Obedience is better than sacrifice. It's not just about external actions. Di lang sa gawas lang ang mga actions. Or religious rituals, but emphasizes the importance of a heart that is willing to submit and obey God's will. Ang obedience, hindi lamang ang makita lang kung saan ginabuhat nato sa gawas. Dapat makita po niyang atong tagipusoon, willing siya nga magpaubos, nga magsunod, praise God, sa kabubuton sa Ginoo.
Hallelujah. This is what the Pharisees and Sadducees na ginapangino. Mga Parisiyo, mga Sadduceo. They are, hallelujah, perfect, praise God, when it comes sa law. As much as possible, gusto nila i-perfect ang law. Praise the Lord. Sundon nila tanan ng kasubuan. Law of Moses, doon na nila sunod ang kasubuan sa law of Moses. They are teaching about God. Diba? Si Paul, grabe sa mga sa ginto, mataya ka ng mga Kristiyano. Because maunang ina nga pagsunod sa pulong sa Ginoo. They talk about God, but they did not love God. Nagatudlo sila sa Diyos, pero sa kamatuoran, wala nila ginagugma ang Ginoo. Why? If you love God, you have to keep His commandments. And what is the commandment of God? Diba? Ang tanan niya commandments sa Ginoo, usa na lang niya, or people niya sa gamay na lang, love thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as yourself. Mao na siyang commandments ng Ginoo. Sila, nagatudlo sila about sa Ginoo, pero wala sila nagigugma sa mga pigado, gina-neglect nila ang mga tao nga walay mga pigado, gina-neglect nila. They don't love them. Kanang mga tao, mga masakiton. Praise the Lord, katong last Sunday, ang babae na ay issue of blood for 12 years. Praise the Lord, gina-reject nila. Wala nila ginadawat sa ilang temple. They taught the law but did not practice some of the most important parts of the law, which is justice, mercy, and faithfulness. Nagkatudlo sila sa kasubuan pero wala nila ginatuman ang pinaka-importante nga part sa kasubuan. Amo ang maghatag justisya, maghatag kaluoy, kang mga matutong sa Ginoo. They presented appearance of being clean. Maglakaw sa pero sila ka-clean. Hallelujah. Tama. Praise the Lord, they hate uncleanness. Nainit na ano sila na mas ano sila na harang na init suko or they don't like yung lang na naninutan praise God sa mga unclean mga Samaritan nila pang ano na nila yan mga Samaritan kay unclean people na praise the Lord wala na nila ginatabangan gina-neglect gina-reject na nila but the truth praise the Lord they are perfectly beautiful outside pero sa sulod they are very unclean pero sila kahugaw sa sulod. Amen. Matthew chapter 15 verse 8. I don't know. Wala ko na ginatagal kay kamasay feel ko kung oras ba. Matthew 15:8 These people draw it nigh unto me with their mouth. Sila nga mga tao nagapadulong na sa Ginoo sa ilang mga bibig and honored me with their lips but their heart is far from me. Amen. Sige, ang ilang gawas ang ilang bakba, puro lang pulo sa Ginoo, kasubuan sa Ginoo, mauning sa Ginoo, mangingon sa ilang Torah, mangingon, praise the Lord, pilang ilang tagipusol sa tinuod lang, layo sa Diyos. They consider themselves worthy before God, who owed them a reward. Ang ilang ginayon nga, rewardan kami sa Ginoo, kaya ginasunod, ginamo ang kasubuan. Kung unsang ginaingon sa mga Torah, we perfectly obey that, follow that. Praise the Lord. But the Bible tells us without Christ, without Jesus Christ, hallelujah, even in our best, even our righteousness, praise God, we are filthy rags. Mga trapo kita gihapon. Kung walay Kristo sa atong kinabuhi, bisag kung sa kita ka-righteous, bisag kung sa kita ka-tinlo, bisag kung sa kita ka-best, hallelujah, without Jesus Christ, mga trapo kita, we are filthy rags. Isaiah 64:6, and we are all as unclean thing, and all righteousness are as filthy rags. Ang tanan nato nga mga righteousness ato kaugalingon, mga filthy rags, hugaw gihapon nga mga trapo. Praise God. All our sacrifices are nothing if we do not have an obedient heart. So, lang ang pag-apostolic na to. Praise the Lord, is just a title. If our heart is not obedient, we are just, hallelujah, like a Pharisees and Sadducees na nagalakaw sa dalan. Samuel instructed King Saul, praise the Lord, what to do. Is kanya ginas na ginawa pamatsyat ng mga Amalekites. Pangwaatan na, pamatyatanan nila nga mga kahayupan and everything. Pero wala nag-obey si Saul. Gikip niya ang ilang hari. And ingon sa Bible, because sa gibuhat ni Saul, praise the Lord, nga gisgisong ti aras ng iyang buhaton pero wala yung gibuhat kay ingon niya gikip ito mga nindot kaayo nga mga kaniro, mga nindot nga mga ayo kay offer niya sa Ginoo. Sakto man ang iyang ba-offer sa sacrifice. Diba? Pero ang iyang
and burnt offering is sacrifice, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Mauna din sa nagikan yung verse. Ang pagsunod, mas dako giyapon kaysa nagasakripisyo kita. To hearken then the fat rams. Mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa o mga halad nga mananap mo sunugon kaysa sa pagtungan sa iyang kabubuton? Mas kahimutan ba sa Ginoo ang worship? Ang inyong pagdayig? Mas kahimutan ba sa Ginoo ang pagkato ninyo sa church? Kaysa sa pagtuman kung sa binasubok sa Ginoo? Asa mas kahimutan? Nag-worship ka na tudo, grabe yung worship, pero tinuod lang, wala kayong bibigyan ka naging pusoon. Asa ang kahimutan sa Ginoo? So, praise God, hallelujah. Ang intention is right. We want to give sacrifices sa tubangan sa Ginoo, bak wala sa iyong obedient heart. Praise the Lord. Praise the Lord. Hingon niya, sama na ka sa sala, sa pagkonsulta ng Espiritu. Pareho lang ka sa mga witchcraft. Kung kita diyan yung mga tumuloo, naabot ka sa church, nag-worship kita, nagabasa kita Bible, pero kung wala tayong obedient heart, pareho lang nagyapon sa mga witchcraft. For our rebellion is the sin of the witchcraft. Ang tao nga hindi masulundo sa tubangan sa Ginoo, pareho lang sa nag-rebuild praise the Lord, kasala sa mga witchcraft, sa mga butbot, sa lang mga ano. Salamat. O ang pagkagahig ulo, sama sa sala sa pagsimba, Diyos. Kaya makagahig ka sa atong ulo, pareho lang nagyapon nga nagasimba kita sa Diyos. Naging mo na ang Bible nga bawal ni ayaw ni pagbuhatan, pero buhaton gyapon nimo. Okay lang, apostolic man ko, naka-receive man ko Holy Ghost, nabaptize man ko sa ngalan ni Jesus, pero ko sa Bible, na nagasimba ka sa Diyos. Tama, amen. Praise the Lord. Kahit isalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan ka sa niya, ang ngunit pinakasakit sa tanan. Because of disobedient, misolging kuha sa iyang pagkahari niya. And application, if the church will continue to be disobedient, praise God, kuha sa Ginoo ang aton nga. Kung unsang nga, tapos Ginoo sa ito. Ang pagkaanak nato, ang niluwas ka pagkaluwas nato, ang salvation nato, kuha na sa Ginoo. Abi pag okay lang. How many times we say, bawal mang lipstick, bawal mang makeup, dapat naka-ano ka, pero we still do that. And someday, somehow, praise the Lord, abot kitang time, praise God, nakuha ka sa Ginoo, mag-asa ka karon. I believe that. Soul in the possession of His kingship, praise the Lord, because of His disobedient heart, gikuha na sa Ginoo sa iya. Praise the Lord, because of our disobedient heart. So why is it that obedience is better than sacrifice? Balik na sa. And number one reason, disobedience is act of rebellion. Mga rebelde kita tubangan sa Ginoo. Disobedience is a sin. Ang pagka-disobedient nato, sala sa tubangan sa Ginoo. Disobedience is a form of idolatry. And disobedience is disrespect sa pulong sa Ginoo. Disobedience is based on looking good to other people. Why you are doing that? Okay? Nagingon ng Bible, bawal ni pero kinabuhat niya ko ni why? Because gusto mo dakagwa, baka sa mga tao. Right? We are, praise God, hallelujah, giving too much attention kung unsa magtulog sa tao sa tuwa. We want, hallelujah, i-praise na nila. Ikagwapo kay sister. Ikagwapo kay brother. Praise the Lord. Kasexy kay sister. Praise God. Hallelujah. Rather than God. The church right now is a people pleaser church. We are not a God pleaser people anymore. Diba? We are giving too much effort para daigon ta sa tao. There are two groups of people that are disobedient, you know. The world and the church. Ang kalimutan, it's expected na ng mga disobedient sa Ginoo. It is rampant, it is blatant, praise God, hallelujah. It's blatant, lantaran na ang ila nga pagka-disobedient sa tubangan sa Ginoo. Face to face, na makita na wala na ginakaulaw ang pag-disobey sa Ginoo. Ang moralidad sa kalimutan, di ba? Ingon sa Bible, praise the Lord. Duwa lang ang klase ang gibuhat sa Ginoo, babae o lalaki lang.
Pero ginaano nila, ginapakibato, giyapon nila. Kung unsa ang ilang stand. That is disobedient. And such behavior is encouraged and celebrated na sila ay sa Pride Month. Gina-celebrate nila, gina-encourage nila, okay lang na kung unsa gyud ka, ano gyud kay mao ka kayo. Mga bata pa lang, kung kita na nimo nga nagarampa ng mga bata nga ano na sila, nagasunog na sila, two-piece, kay mao na sila, gina-encourage sa mga ginikanan. Okay? But regardless of how popular and what popular culture may say about it, the Bible calls this disobedience. The Bible, the Word of God, hallelujah, it is disobedient gyapon sa pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 2 verse 2, wherein in the time we pass walk according to the course of this world, sa muna, sa wala pa kita gitawag sa Ginoo, nagasunod kita sa kinabuhi sa kalibutan. According to the prince of the power of the air. Kaya pangulo sa magamhanan diya sa kawanangan ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kinsa nagabando sa mga tawo nga misupil sa Dios? Satanas. If you are disobedient, praise God, sa pulo sa Ginoo nga nagamando sa imo praise the Lord. Isa? Do ikaw pagaw. Church, number 2, church. This is ang amount siyang pinaka sa tanan. What will happen to the church if we are disobedient? Jesus affirms the Ephesians positive actions. Ang church of Ephesians or Ephesus in the book of Revelation. Again, ano ni Jesus Christ, acknowledge ni Jesus ang ilang mga buhat. I know your deeds. Your hard work. Nakita na sa Ginoo ang inyong mga binuhatan, ang inyong mga pagpangabudlay, ang inyong mga perseverance sa sige-sige ninyo, ang inyong mga bisag usang kalisod, nagapadayon na mo gihapon. Amen. Amen. Diba? I know that you cannot tolerate wicked men. Wala ka gina-tolerate ang mga tao nga kanang nagabuhat sa mga ginato nga sala na, di na isakpo, di na pagbuhata. Okay? You have tested those who claim to be apostles but are not. O ginaano na ito yung mga ibaw, anak ko, kung sa mga nagapakilala ng mga apostles, pero dili di ay. And found them false. Okay? May bawa na ito. You have preserved and you have enjoyed hardship for my name. Ingon sa Ginoo ka mo nga mga taga-Ephesus, nakita ko nga nag-enjoy ka mo sa kabudlayan, sa mga kalisod. Gina-enjoy na niyo tungod sa akong ngalan. Hallelujah. And have not grown weary, wala ka mo nagaluya. Kita sa Ginoo, ang atong mga pagkabudlay, ang atong mga paghimakas, bisag tuyo kita, bisag kapoy kita, nakadto kita sa church. Diba, gahaka kita, bisag wala na yun. Bisag lisod, praise God, bisag wala tayong mga trabaho, wala tayong sweldo, gahaka kita, nakita na sa Ginoo. It is all, praise God, hallelujah, seen by God. Wala ka man nalipot sa Ginoo. Every effort, hallelujah, ginabuhatag nimo, ginabuhat nimo sa church, nakita na sa Ginoo. Nakita na tanan ang ginabuhat sa Church of Ephesus. The Ephesian church is a hard-working church. They were a hard-working church. Diba? Group of believers, praise God, that full of fortitude. They were gatekeepers of the truth. Grabe na amping nila sa kamaturan. Gatekeepers nila sa kamaturan. And did not compromise. Imagine mo niya ang Church of Ephesus, gatekeepers nila sa kamaturan. Grabe na amping nila sa kamaturan. Kanang wala sila nag-compromise. And they showed patience, endurance, and bearing up under hardship. Isa kang sa kalisod, nasa sila pasensya, wala sila ay, kausap na yung sige na wala sila reklamo. Padayong giyapon, bisag lisod, bisag kapon, padayong giyapon. Pero why is it, praise God, laging mo ng Ginoo in Revelation chapter 2 verse 4, yet I hold this against you. Balik ko sa Revelation chapter 2 verse 4. O sa problema sa Church of Ephesus. Despite ang ilang katutong, despite ang ilang pagtipig sa pulo sa Ginoo, despite ang ilang nga pagpadayon, pero nga ano na ang problema? Nevertheless, I have someone against thee. Pero naagi ako ng Ginoo nakita. O sa problema? Because thou hast left thy first love. Amen. Ang church karon nag-work food. Diba? Pag may Thanksgiving, grabe na kamo.
Giving our all, praise the Lord, for the church. But you know what the problem? We are working, praise God, pero hindi tumod yung gugman, may gugman akong ginoo. We are working out of obligation. Sometimes nagreklamo, pata kakapoy. Sige. Hallelujah. Hallelujah. Praise We are not the Lord. working anymore because we love God. Amen. We are not working anymore because kinaigugmat ang Ginoo. We are working because obligated na and responsibility na itong mga buhat na maunang church sa Ephesus. They lost their first love. Lord. Nagatrabaho sila pero hindi tungod na kinaigugma nila ang Ginoo. Sometimes, praise the Lord, ang pinaka-sad, kagool sa church. Reklamo pa tapos murag ang church pa ang mabigat sa tuwa. Right. Yeah. Church is now a burden, praise God, sa tuwa. Kung hindi lang tungkol sa church, tani wala na. May korpa pa ko. Kung maglisod ka ron, church, dagan kayo pages, dagan kayo, dagan kayong alamukan, dagan kayo bills, dagan kayo. Church is now a burden for the people of God. We are not working because we love God. Yes, Sa una, praise the Lord, sa una, we are working ba? Okay lang, pastor. Praise the Lord, gusto ko nila kalipay kung magtrabaho sa church. Amen. I'm happy, praise God, I'm glad that I am in the church. Amen. Pero karon, okay, sali magkadto sa church. Basin pwede ka, basin nakakamutay, kadto sa church, kinata din yung piyuhanan, nata din tabangan, kita nagapakitluoy para lang magkadto sa church. Amen, amen. Hallelujah, this is the sad thing happening. And even, I'm speaking in Cebu Church. Praise God. But sometimes naman tinanglan nato consider kayo. Siyempre, nata may mga times yun nga di kita pwede. But this is what happened to Church of Ephesus. And what happened sa Ginoo, praise God. And verse 5, remember therefore from whence thou art fallen. And repent, yung pag-inulsol ka mo. And do the first works. Or else I will come unto thee quickly, and I will remove the candlestick out of his place, except thou repent. Kuwaon ko ang imong utanganan sa suga, gikan sa naimong utangan nini. If Cebu Church, if the churches, praise God, will remain, praise the Lord, nga ka lang disobedience sa tubangan sa Ginoo, kuwaon sa Ginoo nga itong candlestick. Do you know what is the candlestick? God will take the fire in this church. God will take His presence in this church. Amen. Mauna mo ni David, take not thy Holy Spirit away from me. Sige pagtuguti Ginoo. Nga kuwaon mo ang imo bala ang espiritu sa ako. Mauna grabe ang ginulso ni David. Grabe yun ang ginulso ni David. He don't want that the presence of God, hallelujah, will leave him, praise the Lord. Praise God, if the church will continue to do what he was doing, praise God, and being disobedient sa pulo sa God, God will take away our candlestick. Praise God, sometimes siguro, mupurag wala yun. Bisa kung sao na itong worship, wala yun, ginagamugang presensya sa Ginoo. Amen? There are times, praise God, good morning, brother. Praise the Lord. There are times na grabe ang struggles ang church para lang makabatsa presensya sa Ginoo. Amen. And behind that, because of the disobedient, praise God, na ginabuhat nato sa tubangan sa Ginoo. Unless we repent. Praise the Lord. Do you still have your first love? Amen. Yes, yes, Lord. Are you still the same that they were baptized, that they received the Holy Ghost? How many years is it? 15 years? 15 years ago? 10 years ago? 20 years ago? Yeah. Are you still the same? Is the fire in church still the same? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. That's the Yes. question right now. Is the worship still the same? Yes. Amen. Praise the Lord. Jesus warns, hallelujah, this church of impending judgment if they did not repent. Praise the Lord, our young people, praise God. Abi ninyo, gamay na nasa nga disobedient, gamay na siya, pwede na siya. It is a big impact in the church. Why? Because we are the body of Christ. If na ay usalang katao nga mag-disobey sa tubangan sa Ginoo, usalang katao, the church will be affected. Achan, he's just one person.
He affected the whole country because of his disobedience. So before, praise God, you think about disobedience, you think about the church, think about your brethren, think about, praise God, the congregation. Before we make things, praise God, na disobey kita sa tumangan sa Ginoo, think about it. And you are the reason, praise God, nga nung hindi ka mo mapresensya sa Ginoo. Ay, wala ko gakasok ko. I'm just expressing my thought. Hallelujah. Think about it. Before ka mag-disobey, think about it. Kasi wala na po presensya sa Ginoo sa Sunday ka sayang sa pag-ari sa mga kauturan. Amen. Yes. Hallelujah. Jesus is saying here that unless we repent, He is going to remove all our spiritual authority we have been given. Includes our impact in our city. Kung siguro nga usayang, isa usa na ito kawali, isa usa na ito kasyang sa pulo sa Ginoo, wala yun convert. Ang tao, layo ka pang tao ka palagyo na. Kitaganan. Mga basa ka Bible, mga wala garo sarili ko. Praise the Lord. He will, praise God, take our impact in our city, in our community, in our neighborhood. Praise the Lord. Every bit of our influence will be taken from us. Tanan yung mga authority nga na anak ko, wao na sa Ginoo. And pinaka-worst na tanan, the devil will not be tremble anymore. Pag ang church walay fire, walay power ang church, kad nawalan na sa yawa. Tawanan na sa yawa. Sa in Jesus name, pero walay power. Praise the Lord. God will take away our authority. Souls, praise the Lord, wala na siya sa pagkahari niya. Title na lang, pero wala siya otoridad. Amen. Title na lang pag-apostolic na to, it's only a title, but we don't have authority anymore. The church across the world, praise God, is the problem of the church, right? We are shutting our doors, hallelujah. Praise the Lord, okay lang ta, we are contented in this number. Magdaghan pa ta, mag-convert pa ta, gutong na ta, wala na kabutangan. So okay na ta ni kontinto na ta sa mahunan ta ni kadagat. Their lives are literally being torn because that is the judgment they upon refusing to repent. Ang church nga, dili siya nagapangayo, praise God, sa pasayo sa Ginoo. We are not a repentant church. Wala tayo authority. Okay? We will lose our discernment. Sino na ma-discern? Kung sa kakay tabo, kung iyak ka sa Ginoo or yan sa kaaway, we cannot discern things anymore. Hallelujah. We will lose our spiritual blessings. And finances, why we are struggling. Wala gito ito, wala gito. Bisa ko saon akong trabaho, kulang yun. Bisa mag-overtime ako, bisa until at 2, sa gabi ito ng trabaho, pero kulang yapon. Why? God, hallelujah, take our finances. Mao siguro ang ginamagalisod kita, think about it, basin na ako nung nabuhat sa tabangan sa Ginoo. Basin disobedient sa tabangan sa Ginoo, mao na bisa ko saon na ako. Bisa may 100,000 pa akong income every month, pero kulang yapon. Amen. Praise the Lord. And the sad thing is, and the very sad thing is, He will take away His presence in the church. Then, if God is not moving in our midst anymore, kung saan tawag sa church, we are a dead church. We are a lifeless church. Ang ato na lang memory, katong mga 10 years ago pa, grabe nga akong sa mga panguali, 10 years ago, na-convert ko lang ako, sa usalan ako kadlaw, nagka-convert ko 5. But that was 10 years ago. Magwali ko sa pulpit, gawin mo pala ko, praise the Lord, hanggang ka-receive Holy Ghost na. How many years ago? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. The church is like, gina-remember na lang nato ato mga memories. Ato mga time. Praise God, yung galiliga. Yung worship ko, galiligid ko, alin sa pulpit, pato dito sa gawas. Hallelujah. He would no longer commune with us. Ang Ginoo, dili na siya mag-communicate sa tuwa. Wala tayong visions na ma-receive, wala tayong revelations na ma-receive, wala. If ang Ginoo hindi mag-abog sa sining at church, this is just like a normal gatherings. Praise the Lord. What's the difference na ito? Alam ko na, murag ba na lang birthday party ba? Naikasal, at dito, pagkahuman na naman, nalay may message, pagkamangkulit na. The difference of the church is the presence of God that moves in the midst of His people. So kung wala'y presensya, this is just a normal gatherings. Without the presence of God, it's just
hallelujah, a social club lacking the power in the presence sa tuhanan. So, kung walay presensya nga magabungo, what's the difference nga po nga church sa other denominations? What's the difference of this church to the Trinitarian church kung walay presensya sa Ginoo nagmove sa tuhanan natin? Praise the Lord. The people, praise God, are going through the motions of worship. Grand worship. Worship kita. But God's presence is not there. We can worship because emotionally down ka. You're worshiping God, you cry out. Why? Because you have lots of problems. You are emotionally down. You are very drained na kasi trabaho. Exhausted ka kayo. Pero sa tinood lang, wala presensya ka nag-move. Amen. Yes, Lord. We are just worshiping because we are emotionally down. Kapoy ka kasi magtrabaho. Nagkang kayong problema. Gusto ko lang maghilang. Pero sa tinood, that is not the presence of God. Amen. Amen. Yes. Ang paghilak nato is not assurance that God is moving in the midst of us. Amen. Amen. There is no concern for His will to be done. Okay lang ah. Okay lang. Wala ka rin pakialam. Walang ginabuhat ni mo. Kabubutuan pa ba sa Ginoo or dili na? Okay? No fire within the church. And there is no strength to continue on faithfully. Kung disobedient na nga church, disobedient na nga katawa sa Ginoo, lisod na ito kung padayon na matutong. If we are disobedient, praise God, sa pulos sa Ginoo, it's very hard for us to continue being faithful in serving God. Why? Because wala na may presensya sa Ginoo, wala na yung Espiritu sa Ginoo nga nagatabang sa tuwa. Bisa kung saan pa nato, lisod na para nato magbalik ang mga matutong sa tubangan sa Ginoo. Amen. Di ba, bisa kung saan strive? It's very hard for us, hallelujah, to continue faithfully. Amen. We are drifting. Ginaano talaga kung asang hangin dito, putsa, wala tayo stand. We are serving the Lord out of habit na lang. Amen? If the presence of God is not moving, if the Spirit of God is not in the midst of us, our service is just not a habit. Sunday na po, I'm going to church. Tuesday, prayer meeting. Thursday, Bible study. Habit, ritual. Amen. Yes. Amen. Praise the Lord. We are spiritually dead. Amen. We are walking lang, sabi na to. Ano pa ta? Okay, patas ko ba sa kinapsiklod? Dead na kita, patay na kita sa ba sa mga nabisa ko sa unin mo, grabe yung worship, grabe na, grabe na, wala yun. Bisa magtambling pa ka, wala yung presensya sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. I pray, praise God, that every word na nagagawas ng kinapasulod sa mga pagkauman-aura. Amen. Yes. I felt sometimes ang atong nga Bible class, doon na ano na lang. Pero pagkagawas ako sa church, mura magyapon, wala yung changes ako. Alright. If we make mistakes at ubangan sa the communion of God, hallelujah, is not with us. He will break, praise the Lord, our communion with Him. He will break our connection. He will break, praise the Lord, His relationship. He will break, praise God, ang ato nga kakakonect ka sa Ginoo. Because of our disobedience. Unconfessed sin in the life of a Christian does not result in a loss of salvation. Kung may mga sala kita nga wala na ito ginasulti sa tubangan sa Ginoo, hindi po pasabot nga mawala ang imong kaluwasan. Ay, hindi na ako maluwas kay wala akong mag-isubit sa Ginoo, may akong sulti. Na ako sikreto na ginatabo sa church. Do you think tumula na, mawala na yung kaluwasan? No, ang saan mawala ni mo? If nagalay ka sa Espiritu, nagalay ka sa Ginoo, nagalay ka sa church, o sa mawala ni mo, fellowship. You will lose your fellowship with your brothers and sisters. You will lose your communion. Hallelujah. And you will lose, praise God, your close relationship, praise God sa Ginoo. What happened to Sapphira and Ananias? They lie in the Spirit. Okay lang sa atuwa kung dili ako taksyon dahil sa Ginoo, no? Layo lang. Praise the Lord. Mauna, praise God, makalay ka sa atong mga igsoon, lay ka sa imong brother, sa imong bisa pa sa pastor mo, makalay ka. But don't lie in the Holy Spirit. Yes. Amen.
Never lie, praise God, hallelujah, sa Ginoo. Don't use the name of God, hallelujah, for your benefit. The Bible says, hallelujah, praise the Lord, don't use the name of your God in vain. Yes. Ay, Diyos ko kapuyaw. Pwede lang ta dito kasugid sa tinuod sa atong mga igsoon o sa atong pastor sa church. But, sa Ginoo, remember sa Pyra ni Ananias. Ananias sa Pyra. Okay lang na, praise the Lord, ng pagkamatatan, salamat. Uwi pa ko sa Ginoo. Automatic. Praise the Lord. Ingon ni King David, praise God, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Praise the Lord. Kung akong gitipigan ang akong mga sala sa akong tagipuson, ang Ginoo, praise the Lord, dili unta mamati ka na ako. The reason why is that our prayers sometimes are not heard, are not answered, praise the Lord, because nakita ang mga sala na ginatago sa akong tagipuson. We are keeping sin in our hearts. Hallelujah. That's why God is not hearing our prayers. God is not hearing, praise God, our supplication. God is not hearing us. Our voices that's nag-bounce na. Dili na ang talaga tinutuwa sa solusyon, pero wala siya nag-ugdan sa Ginoo. Why? You have sin in your heart that you are keeping it. Praise God, you are a secret, praise the Lord. Sa tubangan sa Ginoo, ginakip ni mo. Only David, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Praise the Lord. Yes. Amen. Kamay na lang. When Kaya when the time he committed sin, Bathsheba, praise the Lord, si David, grabe niya ang iyong ayo sa Ginoo. Ayaw ako isalikway o ayaw ipalayo ka na ako ang imong Espiritu Santo. Why? Because kay balo si David, David knows what is the lie, praise God, yung wala Espiritu sa Ginoo. What is the lie, praise the Lord, of being, praise God, anak ng Diyos, kung ang imong mahal, wala na nagakuyong di mo. Amen. Yes. Hallelujah. Ingon, praise God, in Peter, we ought to be God rather than men. Peter said, hallelujah, when the time na nagawali siya, nag-share sa pulo sa Ginoo, pata mga sadinidrin, stop it! Dahil pila na kami mag-ingon, na dili na ka magwali sa ngalan ng Jesus, pinagawali ka gihapon. Yes. How many times we told you that to stop with preaching the name of Jesus, but you keep on preaching the name of Jesus. Amen. 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 Yes. Diba? Yes. Praise the Lord, gipriso na sila, pagka-priso niya, pagbuhat sa anghel, hindi mo sa kanya, wali na good! Wali na po sila. Praise the Lord. Pero ingon ni Peter. Peter said in Acts 4:19 niya, hukmi ninyo, hain ang may matawid sa tubangan sa Diyos ang pagsunod sa imong sugo or sa sugo sa Diyos. Kamo nga mga sa mga kasuguan, you are na have knowledge in law, you are perfect in law. Kamo mismo judge sa mo kaning maginabuhat na mo unsa ni? Isakto ba unsa pa ang isakto ang pagsunod sa tao or ang pagsunod sa Diyos? Amen. What's the most important? To obey men or to obey God? There you go. Church, what's important? To obey men or to obey God? Obey God. Amen. Lord. Yes. Praise the Lord. Amen. Yes. Yes. So, Peter said in Acts chapter 5:29, we ought to obey God rather than men. Right, amen. So although ang Bible nag-teach na kinahanglan po nato magsunod sa mga authorities, Yes. okay, hindi ta pwede nga kanang apostolic na ta, kung naay mag-asaway na to, nakabuhatag sa'yo, Right. Right. mag-ano na ta, mag-isog na ta, apostolic ko, sa Bible mo na yun, no? Kinahanglan po nato magsunod ka po sa authority, sa Bible, tuluan kita nga, magsunod kita sa mga otoridad nato, mga boss nato sa company, Yes. okay, mga heads nato. So wala talaga makaisog-isog kay tungod nga nakita sa kamatuoran. It's not because that we are in the truth. Praise the Lord, mag-permit, maingon na pero we ought to obey God rather than men. Maingon mo sa may mga apostolic, mga guide-ulo. Romans 13:1-2, let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that are ordained of God, whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist all shall receive themselves damnation. Our pastor is above us. Okay? He has the authority. Bisag mo lang ng pastor. Sa'yo ka so, agdi mo pasahan siya mga kakulangan sa tuwa. Yes, amen. It's not perfect. Ingon ni pastor ka mo, hindi pa na sa angel. We're not angel yet. So naagit namin mga sayop kita nga mabuhat.
But because he is in the authority, Amen. we should obey gihapon. Wala tayong right na i-condemn ang pastor. Amen. Amen. Yes. Amen? Because he has the authority. Gibutangan sa Ginoo sa otoridad. Hallelujah. Although mag-ingon kita kay mauna ta sa tanan. But we still don't have right. Ingon sa Bible, na ko nila nindot na niyo. Obey them that have rule over you. Isa ingon kapag ay, ulo. Kapila ng ignan, mauli wag ikasunod ka ay good. Pero ingon sa Bible, Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you. Wala kang choice. Obey ka. That's right. And submit yourself. Why? Why you have to obey? Why you have to submit? For the watch for your souls. Amen. Yes. Bisag may kakulangan si pastor, bisag naa siya mga kasaypanan sa tuwa, but he prayed over you. Amen. He's mentioning your name in prayers. Hallelujah. He's bringing your name in the feet of Jesus. Amen? Praise the Lord. Maybe one of his prayer ang rason na nung nakakapatid na ron. That's right. Yes. Maybe one of his prayer, praise God, nga nung nagapadayon ko sa pagpangalagad sa Ginoo. So we don't have right. As they that must give account, that they may do it with joy, not with grief, for that is unprofitable for you. Nga apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo kung nag-guess tubag-tubag si pastor, kanang wala ko ginilift up si pastor. Pero I am speaking what the word says. Praise the Lord. Kung wala kita nagatuman sa buluhaton, sa gisulti sa pastor, wala kita nagatuman, praise God, sa pulong sa Ginoo, ingon sa Bible, masubo sila sa pag-alagad kaninyo. Masubo niyo sa pastor, may kailakon niyo sa pastor. O kana dili makatabang ninyo. It will not help you. It will not help you bisag imo kitang impose ang imo gusto. Imo kita pa ano kitang imo gusto. Kay tungod nga mao ni kung pili nimo sakto ka. It will not help you. Ingon sa Bible mao ni siyang rason nga sa imong kalaglagan. Amen. And the apostles were instructed to pray for their leaders. Mao na akong usahay, maybe because you are full of hatred sa imong mga leaders because you're not praying for your leaders. Right. Diba? Nung ni Brother Jeff, kiss ko na din. Atong grabe siya, bisa ang asawa sa kapastor niya, grabe siya, persecute siya, pero Sawa ni Billy Cole. sawa ni Pastor Billy Cole. Kung iya ginabuhat, she prayed. Mauna nga, bisag unsang ginabuhat sa iya nga malaot or bati. Praise the Lord, wala gid na nagagawas na bati sa iya nga bibig. Because of the prayer is that, if you hate the person, pray for that person. That's right. Amen. Praise the Lord. Yes, Lord. Hindi na kayo i-condemn or i-insulting na ginang iya nga sa iyong kanabuhat. Just pray for that person. And sometimes we have to, nga, para may bawa, sometimes nakita ng mga tao, di na ito makita ako sa iyo, pwede ko isulti sa tuwa. Praise the Lord, but pray. And after you say that, after you tell them the truth, is pray for them. Yeah, amen. Okay? I exhort therefore that first of all, supplication, prayers, intercessions, and giving thanks be made of all men. For kings and for all that are in authority, that may lead a quiet and peaceful life in all goodness. And ano siya, gusto niyo peaceable life? Goodness and honesty. Praise the Lord. Pray. Okay? Intercede. Praise the Lord. When you say intercede, you are praying on the behalf of that person. Amen. Yes. Sige na intercede. Kanang tao, kaya grabe ginagin mo kaugod, kaya ginagin mo supo, kaya ginagin mo kalagot. Na-intercede for that person. Pray on behalf of that person. Hallelujah. I think we don't have time na. I will finish this. Praise the Lord. So sometimes, although we have to obey the rules of the human, may mga rules kita, may mga laws sa atong kanang country. And even ang company nato may mga rules. Okay? Pero kung kinanga mga rules contradict na sa pulong sa Ginoo, we have to stand. Di pwede nga kuyawan ko sila sa tangtangon ko sa trabaho. As you know, kanang last December, we have an activity and praise the Lord, pag-upagdito ko na regular. Then, kay last na activity, I think that last August or July, atong nag-jump
yun, kinanglan ko sayo balik. Nga maogi ako ng sulubon. Oh, okay, Toledo, Sally. Gabi akong pray, Lord, please. Gabi akong pray. Pagkabuntagan na, sa Sunday, wala pa nag-reply kay Friday pa lang kinignan ako. Friday, Saturday, wala pa yun. So, Sunday, grabe akong pray. Pagka Monday, ako siya gisulti. Ako, miss, I can. I know, naka-ano ko sa first, but if masulit, mausap pa siya, din ako. And you know that I kanang nagalid ko sa young people, nagalid ko sa church, standing na Paul, kanang ko sa mao ba? Okay. Grabe ako sa mission. Okay. Praise the Lord. Sometimes, minaragit tayo na wala kita'y choice. Wala kita'y choice. Praise the Lord. But if we have choice, praise God. Let's obey the word of God. Stand for the word of God. Amen? Praise the Lord. So, sometimes, ang kalibutan, nagis lang mga law, contradict sa pulo sa Ginoo, ang mga gender equality nila, kinanglan, anong gindi mo, kala na mga, especially sa company naman, may mga bayad, nila gusto kasing babae, sila yun. Mas dito, pag inang sa kuha, straight ka ayo, ano ka ayo, niya naka-dress, si Joshua, ala ka, sige mo nag-sir-sir, nag-dress na, as long as remark ang iyang pangalan, sila sa gihapon. Kung hindi na siya remark, tama siya, bamo na pag ma'am na ako. Kay remark pa man, remark. Sorry, sir, nasa kay remark man. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Masuko siya mo. Pangutak ako sa gusto ni mong tawag ko ni mo, sir. Ang sa system kay male man, o male. Gender, male. Praise the Lord. So we have to stand sa pulo. So, as much as possible, eh, wala taga pangita, gid ano ha, kamo mga ayat ka mo, di ka makasulod sa ginariya sa Dios. Pero lagi nga na ha. Ay pwede ta makasuhan. Amen. Praise the Lord. So, hindi ta maging anak. Man tayo mga magwali na sa dalan, wala tayong anak. Ay kamo, ay bawal, wala tayong anak. Hallelujah. Praise the Lord. Peace gyapon. Follow peace with all men and all without which no one can see. Follow peace gyapon. Yes. Praise the Lord. Praise Hallelujah. the Lord. The call to obey God rather than men remain as an urgent obligation. Praise the Lord today. It is still our obligation to obey God rather than men. Just as it was with the apostles first proclaimed. So the same gihapon ko ng mga apostles, grabe ang stand nila, namatay sila sa pagwari sa kamatuoran, gipriso sila tungkol sa pagwari sa kamatuoran. Hallelujah. We will stand for the truth gihapon. Hallelujah. When we face with a choice between obeying human authorities in God, there should be no hesitation. Kung ginapapiling kita kung sa sundo na to, ang Ginoo ba or ang tao, walang tayo, laing choice, kundi ang Ginoo lang yun. God is our ultimate authority, and our values must align with His revealed word. Ang aton nga values, ang aton nga tanan kita mga value na to, dapat kita nga mga apostolic, dili kita pariyo sa mga bata nga walay JMRC ha. Children, okay, apostolic children, be good at school. Di ka pwede nga ka nang ipatawag na pagkato, kay nakakagisumbag, ipatawag na pagkato, kay nakakagibunutan sa buhok. Be good in school. Okay, you are bringing the name of your church, and you are bringing the name of Jesus. Okay, be good, excel in school. Okay, bring the name of Jesus higher. Tingnan sa Bible, we are the head and not the tail. Praise the Lord, dapat kita ga-excel kita. So be good at school. Amen. Kaya, gipagay, dahil na po tumang si sister, kaya ka nang siya gisumbag. Yagiyaw-yawan si teacher. Be good at school. Hallelujah. Lastly, praise the Lord. Request our, Matthew 10:28, and fear not them which kill the body. Ayaw mo kahadlo ka na makapatay sa itong lawas. But are not able to kill the soul, but rather fear Him which is able to destroy the body, the both soul and body in hell. Ang kahadlo kini yung atong, praise the Lord, na makadestroy sa atong lawas o kalag sa impyerno. Amen. Praise the Lord. So, I hope, praise God, na bless ka mo sa pulo. Hindi ako pagtaka doon or awayon yun ako. Praise the Lord. Praise God, praise the Lord. I request everyone to please step. Thank you, Sir Ben, for your word. Amen. This morning.